magaling po siya ni Jesus mula po sa malayo. Hindi sasabihin ni Jesus na kahit malayo siya, magaling ka na. Pero lumapit at tiniko pa po ni Jesus ang ketonin. Ako madalas po rin yan ako. Ang takot po na may saragangan. Namimili ba naman ang tatamaan ng bala? Tatakipin ko po sa likod. Hindi po ako natatakot sa takot. Gusto ko ipadama po yung pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ko po sa hawak ko, sa pagyakap ko. Gusto ko madama po yung pag-ibig ng Namimili ba naman ang tatamaan ng bala? Wala po, bilang mananampalataya, kasama ko ang Diyos, sa kabalat na yakap ko, tatakipin sa likod, ay mararamdaman po nila si Lord. Sa katawang ko po. So, dahil po sa ginawa Namimili ba naman ang tatamaan ng bala? ito po ba, yung pinag po, ay pinag sa kanila. Namimili ba naman ang tatamaan ng bala? Na hawakan ang may keto upang ipahayag ang pag-ibig ng Diyos. Hinawakan niya ang may keto upang ipadama sa kanya ang kabutiang loob ng Diyos. Sabi ko na, talaga ang Diyos napakabuti po. Sadyang ganito po ang naging panuntunan po ng buhay ni Jesus nang magsimula po siyang mangaral sa Galilea. Namimili ba naman ang tatamaan ng bala? Ang mga makasalanan at binibigyan niya ng pag-asa upang sila'y makapagbagong buhay. So, pinakinggan niya ang mga kwento ng mga taong pinaalimura, ng lipunan, tulad ng mga taga-singil ng Namimili ba naman ang tatamaan ng bala? Taga-singil ng busi, naging alagad po niya. So, ang babae na huling nakikiapid. Naglingkod po yan ang babae na huling nakikiapid. At iba pang mga kilalang makasalanan. Hindi nila pinagdinihan po ni Jesus. Pagkat ginakaw sila, pabalik sa Ama. Kaya tayo, huwag tayo sinatol. Dahil magulat tayo, yung mga katulad natin, ay isa ng lingkod ng Panginoon, nangangaral na po siya as a preacher po. Namimili ba naman ang tatamaan ng bala? Walang papahirap po sa buhay ng tao, ay sakit, na napakahirap at napakabigat po ang dapuan po ng sakit na halos po ay wala ng kagalingan. So sa ating panahon po ngayon sa kabila po ng pagsulong ng agham at medisina, marami pa rin po noon may sakit na hindi nalulunasan. Di po ba nandiyan po yung sikat na sakit cancer, meron din po yung AIDS, di po ba meron pa yung mga diba, diabetes, yung sakit sa puso, o mga virus, diba, dumanas pa po tayo ng pandemya po itong coronavirus ng COVID-19 at marami pa po na virus na kumakalat po ngayon. So, mga kapatid, isang ketongin ang nagdakas loob na lumapit sa Panginoon. Ito ay nagpatira pa sa harap niya at nagmakaawa. Anong sabi po niya? Ito po sabi niya, Panginoon, binibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling. So, kung bibig ni Lord, yun ang kanyang pananampalataya, mapagaling siya. So, si Lord na, ang and so, ang distribution ng taong may ketong sa paghingi ng tulong sa Panginoon. So, pinakikita sa atin ang gospel na ito, Namimili ba naman ang na kapag tatamaan tayo ng po'y bala? lumalapit sa Panginoon, ayanin po natin si Lord na mag-design. Amen. Katulad ng kagalingan. Kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling. Amen. Hindi yung Lord, pagalingin ako. One word po sa kagad si Lord. Amen. Namimili ba naman ang tatamaan ng bala? Pagaling niyo ako, Lord. Ako, hindi ko namin naglulutos, kundi pinigit po ninyo. Lord, patuloy ko din, Lord. Amen. So, mga kapatid, Namimili ba naman ang tatamaan ng bala? Jesus na pagaling siya. Pinigit po ninyo. Sabi ng tao ng ito, ibig sabihin, ilalagay niya ang sarili sa kamay ng Diyos. Nasa Panginoon ang desisyon. At siya, Namimili ba naman ang tatamaan ng bala? lamang ng pabor, ay handang magsasay kung anong ibigay sa kanya. Hindi po grabe pakiusapan ko, Lord. Kala mo, umulintog na sila, nakakagawa ng mabuti, tumutulong sa kapwa. Aba, pwede nilang utusan ng Diyos, sinag-utang na loob ang mga ginagawa. Aba, pasalamat ka. At ikaw ay nakakagawa ng mabuti. Gagawin sa kay Lord lahat yan, bunga ng kagaling
walang kabutihan sa Hindi ba naman ang tatamaan ng balak? Hindi kaya ka nakakagawa ng mabuti. Huwag kang masyadong demanding kay Lord. Pinautang na loob mo, ginagawa mo mabuti. Pagtulong mo sa kapwa mo. Hindi ba naman ang tatamaan ng balak? Kay Lord. Hindi po, kapatid. Dapat sa gumagawa ng mabuti kapag masakit ka. Dapat pagalingin ka na ni Lord. Hindi po. Si Lord pa rin po ang magbibigay. Kung ibig po ninyo, ako ninyo mapagal. Amen. So nawa tayo po ay ganito rin po. Nakayaan natin ang Diyos ang masunod sa buhay natin para tayo ay mapapabuti. Amen. Hindi ba naman ang tatamaan ng balak? Na manatili yung sakit sa atin, ganyan ka pinalayo ng siya. Pagkakasin natin, pagkakasin natin si Lord lagi. Hingi tayo ng kalakasan, pangatawan na matangumpayan natin dahil magkaramdaman na meron tayo. Nasa kabila na may karamdaman tayo, magkakaroon yung loob natin. Amen. So, malakas pa rin yung katawan natin. Pwede naman po yun, na may cancer pa. O kung palalakas yung katawan natin sa kabila po ng cancer, malakas pa rin yung katawan natin, makakapaglingkod ka rin tayo kay Lord. Amen. Kung may sakit man tayo sa puso, o kung malakas naman yung pangangatawan natin, o malalabanan natin. One of Vanille Brands is insolent, the insult Canadian president, but the opposition claims the commenting was merely joking, and Transport Group's promise a bigger strike tomorrow. All these stories on News Central tonight. So, hindi po siya namimilis. The former Hindi wife siya of Vice President nagdidikta sa Ferdinand Panginoon. Coastal surfaced Kung ano today ang dapat and gawin announced sa its kanya. support for the Ito opposition's ay Beth Nolan tunay Legarda. na karunungan. Magellan Toralba Ang and kilalanin Tita ang also sarili wrote na accusations kawalan that the ng Castro have been kaisa neglecting ang their daughter. walang hanggang But the iyo. Castro, along with his daughter, refuted Toralba's allegations. In an interview with ABS-CBN TV Patrol, the Castro and daughter Manueli also appealed to the opposition to stop bringing political power into their personal lives. Regarding whether the money and he handed Toralba